Well, ito, kasalukuyan, nagtatago pa rin, iwas-iwas. Dahil up to now, hinahanap talaga ako ng tropa ni Senator De Lima para bumaliktad. Na-surprise ba kayo na dalawa ng testigo laban kay Senator Laila De Lima ang nagpahayag na pag-atras sa kanilang testimonya, sir? Actually, tatlo na silang bumaliktad eh. Tatlo, okay yun. Tatlo na sila. Ano masasabi niyo doon, sir? Well, actually yan para sa akin kasi, at ito naman talagang katotohanan. At kahit sinong tao naman na testigo, malagay sa katayuan namin, ganun kung mahina-hina ang paninindigan mo, talaga ganun mangyayari na atras ka. Paano yan kasi? Pinabayaan kasi sila ng pinabayaan kami ng Department of Justice na ang pangako sa amin noon before kami magtestigo ay kami susuportahan, isisecure nila yung safety namin including our family, at kung ano yung kahilingan pa namin para sa kaligtasan namin kanilang ibibigay ito kaagad. Pero so far magsi 6 years na kaming mga nagtitiis. Nisin ko, wala naman sila naitutulong sa amin. Lumapit na rin ako sa Department of Justice para humingi ng tulong. Ang problema, tinalikuran din nila ako. Wala. Kumbaga sa hindi sila makakatulong sa aming mga testigo. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Isisecure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa aming mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence. Sino pa magtitestigo in favor of the government kung ganitong gagawin palagi ng Department of Justice? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Gusto mo na rin bumaliktad? Itigil na pagtestigo mo? Paano ba, sir? Ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure. Kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Talaga yun, sir, saan papunta ang kaso ni Senator Laila De Lima ngayon? Well, kung tuloy-tuloy ang paglilitis, palagay ko naman magkakaroon ng convictions. Saka isa pa, sana naman, wag nang madagdagan yung mga witnesses na umuurong. Kasi the more na nadadagdagan yung mga witnesses na umuurong, humihina lalo ang kaso. So, nakakapanghinayang. Kasi 6 years na kami nagtitiis Sa pagpapalit ng administrasyon, sir, talagay mo ba ay makakalaya na rin si Senator Laila De Lima o mababaliwala na rin yung mga pinaghirapan? Sa tingin ko naman, dahil drug cases yan hindi mapapalaya. Sa tingin ko, hindi mapapalaya. Wag lang uurong ang mga testigo. Marami pong hinihiling sa international community na palayaan na po. Well, kasi hinihiling nila kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed nung ni Senator De Lima. Hindi nila alam Saka isa pa, marami rin nagbabasa sa aming mga testigo. Sabi nila walang ebidensya. Paano nila sabihin walang ebidensya? Kami nga ang nakakita, kami mismong testigo. Wala naman sila noon doon, yung mga nagbabas. During that time na gumagawa sila ng krimen. Kami ang nakakita, nakawitness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Ngayon, sir, nagbaliktad na ngayon tatlo. Kamo, paano yun, sir? Paano yun mangyayari yung bigat ng mga ebidensya ninyo? Well, tatlo, naman yan mayroon pa naman natitirang 2 kaso sa tingin ko naman, hindi masyadong nakakaapekto yung pagbaliktad ng 3 testigo. Ikaw, sir, ba't ka muling lumabas, sir? Lumabas ako para gusto kong ipaabot sa susunod na administrasyon, lalong-lalo na sa papalit kay Secretary Guevara na si Secretary Boying Remulla, nasama, baguhin nila at itama nila yung sistemang nangyayari ngayon. Para sa ganun, hindi na ito maulit-uli na mayroong mga government witness na umaatras. Sa mga kapwa mo testigo, sir? Sa mga kapwa mo testigo? Sa mga kapwa ko testigo, sana manatili tayo kung anong tinestify natin sa korte, panindigan natin kahit anong mangyari. Huwag tayo magpapadala sa suhol, huwag tayo magpapadala sa pananakot. Panindigan natin kasi sa tama tayo at alam ko rin at nararamdaman ko rin na itong susunod na administrasyon, siguro naman bibigyan nila ng pansin yung mga hinanaing namin mga testigo.
Sabi mo, sir, nagtatago ba? Kaya ko nasa witness protection program ka pa, sir. Hindi ako nagpakasakop sa witness protection program because noong una pa lang, duda na ako. Ayoko magkamali. At mas alam ko kung saan ako secure. Dahil siyempre, dati akong pulis, alam ko kung paano ko isisecure ang sarili ko. Sabi, sir, may offer daw sa'yo yung kabilang kampo. Paano ba yun, sir? Actually, maraming nakikipag-usap na sa akin para ako'y bumalitad, lalo na nung bago mag-election at lalo na ito, after the election, may mga nakikiusap din sa akin. Yung iba nga, mga kaibigan ko pa, nakikiusap sa akin na kumare, bumalitad na lang daw ako, meron naman daw akong reward pag sa pagbalitad ko. Sabi ko, hindi ko kayang gawin yan. Dahil meron akong, kung yung iba ka ako bumalitad, ako hindi, dahil ako may sarili akong paninindigan. Anong panawagan mo, sir, sa DOJ? Ang panawagan ko sa DOJ ngayon, dahil nandiyan pa rin si Secretary Guevara, sana ako, Mr. Secretary, dapat sana, gawin mo yung trabaho mo. Dapat yan, tingnan mo yung kahilingan, yung mga karaingan namin mga testigo. Hindi yung pinababayaan mo, porque ba hindi ka affected kung mapatay kami. Madisgrasya ang pamilya namin dahil sa pagtitistigo namin. Bakit? Apektado ka? Hindi ka kasi apektado, kaya binabaliwala mo kami. Ako talaga, nagagalit ako sa kanya dahil pabaya siya. Hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Parang hindi siya tao, bakit palagay niya sa amin? Hindi kami tao, wala kaming pamilya. Mag-aanim na taon na kami na ganito. Pero anong ginagawa mo? Bingi ka or neither. Baka, alam ko, nakarating na rin kay Presidente Duterte itong higinanaing namin yung una nating interview. Pero alam ko, hinaharang nyo. Siguro, ang parating mo, okay na, pero hindi pa. Kasi hindi naman kami nakakarekta kay Presidente. Pero sana ito isa panawagan ko na kay Presidente. Mr. President, habang nandyan pa po kayo, tignan nyo po yung nangyayari sa amin. Talaga po, kalunos-lunos na po yung nangyayari sa amin. Nahihirapan na kami, pati pamilya namin. Sirang-sira na ang pamilya namin. Pati ho yung pamilya ng kasama kong mga testigo na sa ISAP, nasa Philippine Marines, pati ho sila napapabayaan. Kung mayroon man po report sa inyo na inaayos na at maayos ng patakbo ng DOJ sa aming mga witness, hindi ho totoo yun. Hindi totoo. Dahil ako mismo nagsasabi sa inyo, pinabayaan kami. So, merong post itong si Maximo Asuncion. Sabi, Press Marcos na sana si General Valeroso, CIDG NCR na inalukan ng 30M para lang bumaliktad pabor kay De Lima, kapatid namin yan. That kapatid namin yan, ibig pong sabihin ay hindi kapatid na literal, kundi kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, if we go further, nag-post din po yung asawa ni General Valeroso na si Nida Valeroso. Ayan, ako po si kapatid Nida Valeroso na asawa ni retired General Jerry Valeroso na sana po matulungan nyo po kami ng aking mga anak na ipakalat ang post na ito para sa mabilisang paghahanap sa kanya dahil halos 2 buwan na siyang nawawala. Kung sino man po ang nakakakita ay may impormasyon sa kinaroroonan, paki-message po kami dito sa number na ito. At ito po, itong si General Jerry Valeroso. Kung makikita nga po natin ay huli nga pong nakita si General Valeroso dito sa sasakyan na ito kasama yung driver at bodyguard. Dito nga po ay sa barangay Panamitan ng Kawit, Cavite ng 4 p.m. April 16. Ayon nga dito kay Maximo Asuncion, si Speaker Martin Romualdez daw yung huling kausap niya sa telepono. So nagtatanong ang taong bayan, ano daw po ang nangyari kay General Valeroso kasama yung security driver niya kasi magpasa hanggang ngayon ay wala po at hindi po nakita or hindi nakikita. Ngayon, kung babalikan natin, sino nga ba itong si General Valeroso na ito? Police Senior Superintendent Jerry Crisostomo Valeroso, of legal age, Filipino, married, and resident of Caloocan City, duly sworn to accordance with law, do hereby depose and state that I am a member of the Philippine National Police with the rank of Senior Superintendent. So, dito nga sa hearing sa House of Representatives no October 6, 2016 ay nag-testify as a witness itong si
Valeroso kung sa nakitang nag-witness na sumasayaw sa bilibid itong si former Senator De Lima. Pero nito lamang December 2023 ay bumaliktad naman itong si Valeroso. Samantalang paglaing ni dating Senadora Laila de Lima, isa na naman testigo ang gustong bumaliktad. Patunayang inosente ang dating Senadora. Siya si retired Police Brigadier General Jerry Valeroso. Matatandang tumestigo si Valeroso na nakita niya raw ang Noy Justice Secretary na si De Lima sa isang concert and drug lord na si Herbert Colango sa loob ng New Bilibid Prison. Pero nito lang December 18, nagsumiti ng letter of intent to recant si Valeroso sa Regional Trial Court Branch 206 ng Muntinlupa City. Sa kanyang sulat, iginit ni Valeroso na gusto niya mapawalang sala ang mga naakusang ng maling paratang. Nais din daw niyang ibunyag na puro kasinungalingan lang ang mga sinampang kaso laban kina De Lima. Pero oras daw na makapagsampa ng affidavit of recantation, balak daw ni Valeroso na mga ibang bansa para sa tahimik na buhay. Samantala, pinagbigyan ng Muntinlupa RTC na ilipat ng kulungan ang 11 presong nagbaligtad din ng testimonya laban kay De Lima. Mula sa kulungan sa Sablayan Occidental, Mindoro, ililipat sila sa minimum security compound sa Bilibid sa Muntinlupa. So ano ang implication niyan? Kasi itong kung hinahanap ngayon itong si retired General Valeroso na ito dahil daw nawawala at ano nangyari pagkatapos daw siyang bayaran ng 30 milyon para bumaliktad doon sa kanyang unang salaysay laban kay De Lima, aba itong mga bumaliktad kagaya nila Ragos at kung sino pa dyan, Colango at Agoho at kung sino-sino mga bumaliktad doon sa kanilang mga naunang sinabi, aba, ibig sabihin bayad din naman pala yang kagaya ni Ragos. Kasi kung ito, hinahanap ngayon itong si Valeroso, ano nangyari pagkatapos bayaran ng 30 million. That's a confirmation na binayaran sila para bumaliktad. Para ngayon naman ay idiin na si Duterte, ang mga Duterte ay tinakot itong mga witnesses para ipalabas na sila ay mga fake witnesses. Ito na nga yung sinasabi natin na legasiya ng Marcos. Ang legasiya ng Duterte, maipakulong ang mga drug lord, ang mga durugista. Legasiya ni Marcos ay palayain ang mga ito at nang manumbalik sa politika. Kawawang bagong Pilipinas.